Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang araw po. Bago lang tayo natapos sa pagkain mga kapatid. Kumusta po at hintay po tayo sa mga ating mga mahal na obispo ay pumaparating na po sa ating dioceses, no? Ang daming mga obispo na dumadating sa ating dioceses mga kapatid. At magandang tanghali po sa lahat na malugod nating taga-subaybay at see you soon America. It's coming July 11. Meet and greet tayo sa mga followers natin na nandun. Okay? Si Jessica Pakana is watching. So, ngayon mga kapatid, ito yung isi-share ko sa inyo. Kahapon may isang babae from Cebu, no? During deliverance or diagnostic prayer, hindi niya maintindihan yung sarili niya. At alam nyo, nung ni-schedule natin siya sa exorcism, dahil maraming sakit siya, walang finding sa doktor, no? Nung ina-exercise natin, nag-react, no? Yung tainga niya ay inalihan niya, no? Dahil ang sakit sa prayer ng exorcism. Ito po, realization ko, grabe talaga yung prayer ng ating simbahan, mga kapatid. Ay hindi makatago kailanman ang mga demonyo. She is walking possessed, mga kapatid. Hindi niya alam ang buong pangyayari. And then may pumasok sa kanya na isang espiritu na nagpakilala na siya ang dahilan, siya ang rason bakit nagkasakit siya, at siya ang rason din na maraming mga sumpa na dumating sa kanilang pamilya po. At nagpakilala siya at kilala din nila itong taong ito. At tinudo ko na yung solemn exorcism, mga kapatid. At yung demonyo, nag-reveal siya na yung curse ay pinadala niya sa pamagitan ng aso. Yung curse niya ay pinadala niya sa pamagitan ng aso para hindi sila financially blessed, no? Hindi sila maging produktibo and fruitful yung buhay nila. Yan po ay tinatawag na evil eye, no? Grabe. And then yung parte ng katawan niya na doon siya yung mga demonyo will dwell on a specific part of our body. Mag-localize din yung demonyo. Nung ninagay ko yung stola, mga kapatid, yung stola ng pari, violet yung laging ginagamit ng exorcist during exorcism. Violet, no? At nangyari, mga kapatid, during exorcism, nilagay ko yung stola ko dito sa kanyang mata. Grabe, namimilipit sa sakit.
sumisigaw sa sakit. Sabi niya, sige, aalis na ako. Huwag mo lang akong itorture. Ang sakit ng mata ko, ang liwanag. Ninagyan natin ng, stola. Grabe yung reaction niya. Yung asawa niya naka-witness nito. At yung buong team natin. At yung team natin na nandun sa exorcism office. No? Isang demonyo po. At yung demonyo na pakilala na sister-in-law nila. No? Yung sister-in-law nila ay hindi maganda yung relasyon nila. Yun po yung revelation ng demonyo at sinabihan ko sila, huwag kayong mag-revenge, huwag kayong magtampo sa yung sister-in-law. No? Anong gawin namin, Father? No? Hindi siya yung kaaway natin. Ang kaaway natin ang demonyo na sa likod sa kanya. Kung totoo man yun, hindi man tayo maniwala agad. Pero possible na yun talaga yung doorway ng oppression, ng possession, at ng mga iba't ibang karamdaman sa kanyang katawan. No? Alam nyo, yung 1 year na siya hindi nag-monthly period. 1 year na po. At nalilito po yung mga doktor, hindi ma-explain ng mga doktor. Pero ngayon, meron ng explanation mga kapatid, no? Na it is beyond reason, it is beyond science, it is a preternatural event, it is a preternatural phenomenon na kailangan mamulat tayo na nag-overtime na pala yung demonyo. So yung demonyo, ginagamit yung itim na aso para ma-send yung curse sa pamilyang ito. Yan po yung revelation during exorcism po. During exorcism po yan. No? Kahit hindi mo tinanong. No? Dahil open demon yung pumasok sa kanya. Dili na ka maka-live o gabi, Father. No? Naka-live ko, pero awak ko ka-live jud kay perting knock-out no? Minsan grabe yung pagod ko, ang sarap ng matulog, ang sarap ng magpahinga, no? So, kapag kaya pa sa katawan, magla-live tayo. Pag hindi na kaya sa katawan, natutulog na lang tayo para full charge po tayo, no? Sa ngayong araw, everyday, maging full charge tayo. Dapat sapat yung tulog natin. Yun ang inuuna natin para maging produktibo tayo sa evangelization natin at sa pagbibigay natin sa sarili, sa simbahan at sa buong sa katauhan, mga kapatid. Ate Marife Dalapo is watching. Si Mary Grace Mahilom is watching. Maraming salamat po. Janine nagpadala ng 50 stars at si Rose, no? Padala ng 100 stars at si Malak Ganil, no, 100 stars. Salamat po sa mga generous na star senders natin na nakapili tayo ng 5 sako at meron pang 3 sako doon. I-share pa natin sa mga mahal natin na kapatid na nahihirapan po. Ayun, konting tulong na lang, no? Si Bibet ko, Silis na Pingkit. Hello, Father Win. Pud ka balik sa Santa Negros? No, walang schedule, no? Sandy Brazos. Si Mary Dawn from Finland. Kumusta na Sister Mary Dawn? Sa Finland, no? So, yan lang sa muna, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighty Maria, that accepts thee with a humble heart. God bless po. Bye-bye.